Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms. At nandito na po tayo sa chapter 31. Chapter 31. Chapter 31. At patuloy po nating tinitignan itong panalangin ng pagtitiwala sa Diyos ni David. Sapagkat binanggit din po sa atin na ito po ay katahan ni David upang awitin ng punong mang-aawit. Sabi niya, so may mga may mga yung mga awitin po na ito ay may mga designation, hindi po natin masyadong alam yung activity nitong si David, kung anong oras po siya nagsusulat ng kanya pong mga panalangin, ng kanya pong mga ginagawa, ng kanya pong mga compositions, ng mga songs. Pero isa lang yung ating alam na siya po ay may time for it. Siya ay may time sa lahat ng paano niya yun minamanage yung kanyang oras sa dami ng kanya pong ginagawa. Kung tayo nga na mga caregiver, ay pwede po nating masabi, di ba, na ang dami rin po nating ginagawa sa kapanahunan po na ito. Pero higit siya dahil siya po ay isang hari, isa po siya, ang dami po niyang pamilya, ang dami niyang mga anak, at marami rin po siyang mga apo na, may mga ganon, so napaka dami, marahil yung kanya pong ginagawa. Kung siya po ay hari, syempre marami siyang mga ganap-ganap sa buhay, maraming mga problema na kanya pong nilulutas, kasi hindi lang naman 100 yung mga taong nasasakupan po niya, kundi napakarami, libo-libo po yung kanyang mga tao na pinaglilingkuran. So bawat tao, sabi nga po natin na kung nasaan ang tao, nandun po yung problema. Hindi po pwedeng mawala ang problema hanggat nandyan po yung tao. So alam natin sa konting bilang nga lang po, 'di ba, ng iglesia minsan, may mga instances pa na talagang napaka hirap i-handle ng mga tao, lalong-lalo na kapag iba-iba po yung kanila pong mga iniisip at gusto pong gawin. Pero may time siya, may time itong si David sa pagkatahan ng mga ganitong klase ng panalangin na ginawang awitin. Ginawang awitin, hindi natin alam yung tono po nito, pero alam po natin yung mga binabanggit dito, alam natin yung lyrics po nito. So as we continue dito po sa chapter 31, sabi po dito, lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. So sa oras ng kanyang pag-upo, marahil upang isulat kung ano po yung hindi lang sa basta nais, kundi ginawa na talaga ni David na part ng kanyang buhay yung isulat yung yung ginagawa niya, isulat yung mga ganitong klase ng panalangin, Alam mo yun, yung talagang isusulat mo pa, yung hindi mo lang basta babanggitin. Kung tayo siguro, isusulat din natin yung ating mga panalangin. Kaya yung makikita po natin doon, kapag ito po ay pinag-aralan o binasa ng iba, magiging katulad din ba ng katahapon nitong si David na
makakakuha yung magbabasa po nito. Hindi lang sa basta ito ay ginawa para ipanalangin po niya sa Panginoon, pero sa biyaya po ng Lord, pinagkalooban po tayo ng opportunity na makita, mabasa, mapag-aralan, mapagpala sa mga katha po nito ni David, sa mga sulat po ni David ng kanyang panalangin sa Panginoon. So sa kanyang pag-upo po doon, maaring may ganap siya sa buhay, maaring may lakad po siya, maaring may kinakaharap po siya na problema or kinakaharap na usapin, may mga maaring ganon natagpo sa buhay niya. Pero bago po siya pumunta, bago po siya magtrabaho, bago po niya ganapin or gawin kung ano man yung kanyang lakad sa araw na iyon o sa oras po na iyon, may time po siya, di ba, na maupo at isulat po yung kanya pong panalangin. At ang hinihiling po niya, sabi niya, yung paglapit po niya sa Panginoong Yahweh ay upang siya po ay ingatan. So, hindi po siya nagdedepende doon po sa kanyang kakayanan, doon sa kanyang mga bodyguards, doon sa mga taong kanyang mga kasama. At alam po natin na ang lahat ng mga kasama po nitong si David ay mga matatapang at magigiting na mandirigma. Pero yung pag-iingat ay hindi una sa lahat ipinagkakatiwala niya doon sa mga kasama niya, kundi sabi niya dito, lumalapit siya kay Yahweh upang humingi ng tulong dito po kay Yahweh ng kanya pong pag-iingat. So, napakaganda po nun, di ba mga kapatid, na una sa lahat hihingin sa Panginoon yung kanyang pag-iingat. Kasi kung sino yung pwedeng talagang magbigay ng kanyang 100 o 1,000 na pagtulong or pag-iingat, walang iba yon kundi ang Panginoon, kasi He is powerful. Nag-fail yung tao kahit gaano man yun kagaling, kahit gaano man yung kaya niyang ibigay, di ba, na protection, compare sa Panginoon, wala pong tatalo sa Lord, At sabi niya dito, bakit ka lumalapit, David? Bakit mo hinihingi na ikaw ay ingatan? Sabi dito, wag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. So napaka-detailed ang kanya pong hinihingi sa Panginoon. Kasi kung magfe-fail itong si David, of course, hindi naman lang yung pangalan niya yung masisira, kundi masisira din yung pangalan ng Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. Sabi dito, ikaw ay isang Diyos. Hindi niya sinabi ikaw ay may kasama kang mga Diyos, kundi isang Diyos lang siya. Nag-iisa siya na Diyos. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran. So, bago po niya, nakikita po natin yung pattern, di ba, ng kanyang panalangin na hindi po pwedeng hindi po niya mabanggit, di ba, yung mga katangian po ng Diyos sa kanya pong pinaglilingkuran. At isa sa mga talagang nakikita po niya yung katuwiran, di ba, ng Panginoon. Pag sinabi mong matuwid, may katuwiran, mula doon sa salitang tuwid, matuwid yung kanyang ginagawa, diba? Matuwid yung kanyang plano, matuwid yung kanyang panghuhusga, lahat ng katuwiran ay sa Panginoon, Pero kapag baluktot, hindi po yun sa Lord, So ang pagtingin po nitong si David sa Diyos na kanya pong pinaglilingkuran ay makatuwiran. Knowing na makatuwiran po yung God, kahit sa atin, sa kapanahunan po na ito, makikita po natin na lahat ng mga baluktot, diba, at pagsalansang na ginagawa laban sa Diyos na meron po tayo, o laban po sa atin na naglilingkod po sa Panginoon, ay hindi po yun makakalagpas sa Lord, kasi isa po siyang makatuwiran. So nakikita lahat ng Diyos, yung lahat ng ginagawa, diba, ng
ng bawat isa, kung ito ba ay tuwid o kung ito ba ay baluktot. Kaya tayo, napakaganda, di ba, na nag-aaral po tayo sapagkat mula po sa atin po mga pinag-aaralan, inalalaman po natin kung paano po sa buhay yung buhay na ito ng may katuwiran. At yan ay dahil sa pagtuturo po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya, dahil ikaw ay makatuwiran na Diyos, iligtas mo ako. Ito ang aking kahilingan. Kasi kahit naman sa buhay natin na ito, di ba mga kapatid, marami yung mga kumukontra din sa atin. No, marami yung mga hindi naniniwala sa atin. O maaaring mga pinagkukwentuhan tayo sa likod-likod po natin na hindi naman yun tama. No? Hindi lahat ng mga binabanggit po nila ay hindi po yun tama. Pero salamat na lang sa Panginoon, no, na kahit na doon po sa mga ginagawa po sa atin na hindi matuwid, no? Walang hustisya, yung mga ganun ba, hindi tama, yung kahit sa mga pasahod or whatsoever, sa mga benefits or whatsoever, di ba, na dapat po nating matanggap. It is a joy to know na makatuwiran po itong God na ito, di ba, na atin pong pinaglilingkuran. Dahil doon po sa kanyang katuwiran, siya po yung magbabalik sa atin, no, ng lahat ng mga pwedeng nawala sa atin o mawawala sa atin dahil sa kagagawan ng mga baluktot ng mga tao, baluktot ng mga tao, baluktot yung pag-iisip or yung mga sinasamantala, 'di ba, yung atin pong mga kung hindi natin pwedeng sabihin kahinaan, 'di ba? Pero sinasamantala po tayo, no, dahil ang tingin po ng karamihan sa mga hindi nananampalataya ang mga mananampalataya, hindi po sila pwedeng lumaban. No? Kapag sumagot ka, hindi pwede kasi mananampalataya ka. Kapag lumaban ka, hindi pwede kasi mananampalataya ka. Parang ang tingin ng iba sa mga mananampalataya, pwede po nilang abusuhin, di ba? Pwede nilang isahan, no? At pwede nilang gawin, di ba, kung ano yung kanilang gustong gawin. At nakita po natin yan kahit sa history. Diba? Sa history or sa kasaysayan, diba, ng mundo, marami pong mga mananampalataya, kung titignan lang kahit sa mga balita sa kapanahonan po na ito, no, yung mga mananampalataya na nagsasuffer sa kamay ng mga tao na walang pagkatakot, diba, sa Panginoon. Ilan yung mga biniburn nila dyan sa Africa, di ba, ng mga mananampalataya, gusto nila i-denounce nila yung kanilang mga faith, no, sa Panginoong Jesus. Kung hindi po nila i-denounce, no, kung hindi nila itatakwil ang Panginoon, sinusunog po sila, pinapatay po sila, no, ng mga tao po na napaka-evil, di ba, ng mga ganong klase po ng mga tao. Pero salamat sa Lord kasi makatuwiran siya. Mawala man yung buhay na ito, salamat na lang kasi binanggit mo, mawala man yung buhay na ito nang dahil sa pananampalataya at pagsunod sa will ng God. Sabi naman ng Lord, magkakamit ng buhay. No, yung isang tao na nawalan ng buhay dito sa lupa, nang dahil doon po sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So hindi lang yung buhay na ito, di ba, yung mahalaga sa atin, kundi mahalaga na ihanda rin po natin, no, yung atin pong destination, yung final na destination ng bawat isa po sa atin. Sabi dito verse 2, ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan, matibay na kuta para sa aking kaligtasan. So whatever yung situation po nitong si David sa mga kapanahunan po na ito, mga kapatid, we can see the man. 'Di ba na alam mo yun, he is so desperate in asking the Lord ng kanya pong pagtulong, no? Nakikita nitong si David na without God, hindi po siya magtatagumpay. Grabe yun, ha? Sino yung katulad ni David sa atin? 'Di ba na kung hindi sa iyo, Lord, kung wala ka, kung hindi mo ko sasamahan, walang patutunguhan yung lakad ko na ito, 'di ba? Hindi ko matatamo yung sinasabing
tagumpay. David wanted na ang Panginoon yung kanyang maging batong kublihan. Batong kublihan. Matibay na kublihan niya. Alam mo yun, nasubukan na po ba ninyong magtago? Tapos yung pinagtataguan po nyo ay talagang napaka-solid. So safe ka doon sa mga pana ng kalaban, 'di ba, sa mga palaso ng kalaban, whatever be, sa mga bato ng kalaban. Safe 'yon. Kaya nga yung shield, 'di ba, na supposed to be ginagawa po natin or ni-use po natin ay yung shield na matibay. Kahit naman sa bahay, 'di ba, kung matibay po yung bahay mo, mas secured ka sa maaring pinsala, or maaring disgrasya na pwedeng mong ma-encounter, no? I remember yung one time sa isang destino ko dati, may kalabaw na mga lalaki, ang lalaking mga kalabaw nag-away. Tapos talagang nagsusuwagan sila. Tapos lahat ng kanilang mga ma-touch, talagang natutumba. Ang hirap palang awatin yung kalabaw na wala silang kinatatakutan, no? Talagang nag-aaway lang talaga sila, pero ang lalakas po nila kasi ang lalaki ng kanilang mga katawan, no? So maaring madaming mga nasira doon sa pag-aaway po ng dalawang kalabaw na ito. Pero yung mga matitibay, 'di ba, na mga bahay o yung mga matitibay na pwedeng pagkublihan, mas safe po doon. Kaya ako nung tumakbo talaga ako sa loob ng bahay, no? Yung bahay na bato, no? Sapagkat hindi po nila yun kayang suwagin or kayang itumba. Diba? Mas safe. Pero kung nakakatakot lang talaga siya, no? So sabi ni David, kung ikaw yung aking kublihan, Lord, mas magiging safe ako. No? Mas magiging safe ako. Mas magiging panatag ako. Kaya hinihingi po niya, 'di ba, ang pagtulong ng Lord. Matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. So, kung isa-isahin natin itong mga binabanggit po ng Lord, it is really a praise to God, no? Sapagkat ang dami po niyang kayang gawin, no? Maraming, alam mo yung pagtingin talaga ni David sa Panginoon, ito yung Diyos na hindi kayang gapihin ng kahit na sino man, no? Or gapihin ng kahit na sino mang mga dinudiyos ng mundo, no? Sino pwede mong i-compare lang talaga sa Diyos na pinaglilingkuran po nitong si David. Ito yung Diyos na madami po siyang kayang gawin, no? Sabi po niya dito, ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. So yung paghingi po ng tulong nitong si David sa Panginoon, ay hindi lang siya basta humihingi sapagkat gusto niya na ipagkaloob sa kanya ng Panginoon. Pero yung paghingi po ni David ng tulong sa Lord ay dahil kilala po niya yung Diyos na ito, no? Alam niya kung ano yung mga pangako ng Diyos na ito. Pinanghahawakan niya yung pangako ng Diyos. Pinanghahawakan niya yung pangako ni Yahweh sa kanya bilang sumusunod sa nais niya. Yung alam mo yun, yung sabi niya, ayon sa pangako mo, Lord, 'di ba? Akayin ako't patnubayan, no? So sabi din ni Jesus, 'di ba, na lahat ng mga lumalapit po sa kanya, hindi po niya itinataboy. So napakapalad po natin ng ganun, no? Na talagang lumalapit yung isang tao, 'di ba, sa Panginoon, dahil itong Diyos na ito ay nagkikep siya, 'di ba, ng kanyang mga promises. Yung lahat ng mga kanta po natin sa anniversary, it is all about, diba, yung mga promises po ng Panginoon, no? Ang gaganda po ng mga lyrics po noon,
Diba? Itong si David, alam po niya yung pangako po ng Lord, na kapag lalapit po siya, itong Diyos na ito, hindi po siya kahit kailan sumisira sa kanyang mga pangako or mga ipinangako. No? Sabi dito, iligtas mo ako sa nakaumang na patibong. So, makikita natin na talagang may tong si David, no, may hinaharap. No? May ganap sa araw, sa oras na yun na kanyang kakaharapin. No? May mga patibong na binabanggit po siya. No? So, nakita po natin yun. No? Sabi dito, laban sa panganib, sa'yo manganganlong. Sa'yo manganganlong. Wala man tayong mga kaaway na katulad po ng sitwasyon po nitong si David. Di ba mga kapatid? Pero yung buhay natin ay napaka uncertain lang din niya. Kasi anything that may harm this body, lahat, no, ay po pwedeng maging sanhi or dahilan, di ba, ng atin pong pagkawala. No, kanina may binabasa po ako sa Facebook kung papaano po yung proseso ng isang katawan ng namatay na tao. Yung alam mo yun, yung 1 to 3 days, yung mga ganun. Nabasa na po ba ninyo yun? May mga pumapasok na mga forces ng kalupaan doon sa body, nag-e-enter na sila sa mga pwedeng enteran po nila, yung ilong, yung bunganga, yung tainga, yung lahat ng pwede po nilang pasukan, no? Tapos may sinasabi po doon from 1 week to ganitong araw, kinain na nila yung nandyan sa kaloob-looban hanggang sa ma-expose na yung hanggang sa makain na nila yung lahat ng mga laman po ng tao, matira na po yung yung mga buto. So kahit anong ganda ng kanyang mga damit na ipapasuot sa kanya, o kahit gaano kamamahal ng mga sapatos o mga alahas, na ipapasama, di ba, sa hukay, lahat po yun ay hindi na mapapakinabangan. So kahit sabihin niya na ako ang pinakamayaman, di ba, alam mo yun, ako yung pinakamaraming investment dito, kinikilala ako sa buong mundo. Pero pagdating sa kamatayan, di ba mga kapatid, sinong pwedeng, hindi na nga niya kayang labanan pa, di ba, yung mga kumakain doon sa kanyang laman, walang halaga, di ba? Yung katawan ng tao po na ito, kapag wala na yung buhay. Pero itong, alam mo yun, yung sabi ko po kanina, in any moment, in any circumstances, pwede pong mawala yung buhay na ito, di ba? Yung panganib na binabanggit, hindi po natin alam po yun, no? Yung paghingi po ni David ng tulong sa Panginoon ay upang siya po ay proteksyonan laban sa anumang klase, di ba, ng panganib. In short, ng kamatayan. Di ba, ng kamatayan na po pwedeng gawin sa kanya ng ibang tao. At pinotektahan ba siya ng Lord? Oo, sa matagal na panahon. Napaka-delikado po ng kanya pong mga ginagawa, ng kanyang mga pakikipaglaban, di ba, na ginawa. Pero pinoteksyonan po siya ng Lord. Hanggang sa siya po ay tumanda. Hanggang sa siya po ay nagsoli, di ba, ng kanya pong buhay. Grabe po yung mercy. Grabe yung grace ng God na ibinigay po sa kanya. Anong sekreto mo, David? Lagi lang akong tumatawag sa Panginoon, di ba? Lagi akong nagsasubmit doon sa sinasabi ng Lord. At kung ako ay nagkakasala, at kung ako ay, alam mo yon, nasa mga nagpapadala, di ba, sa mga tukso, maaaring sabihin ni David, lumalapit agad ako sa Lord. Kapag ako'y sinasabihan ng mga lingkod ng Diyos, nagpapakumbaba ako, hindi ako lumalaban, no? At kapag nasa punto ng buhay ko na, alam mo yon, yung talagang nagkasala ako, tapos may mga tao na umaapi, di ba, sa akin, tinatanggap ko yun bilang parusa, di ba, sa akin, dahil hindi ako sumunod sa
sa Panginoon. So, grabing klaseng tao, di ba itong si David, no? Sabi dito, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Di ba yung mga bata, na alam mo yun, kapag nakakanlong po sila sa mga kamay, ng kanila pong mga magulang, talagang secured na secured sila. Kahit iitsa mo sila sa taas, hindi po sila natatakot. No, may mga ganun, no? Pero, alam mo yun, natutuwa pa nga yung karamihan sa kanila, knowing na hindi po sila pababayaan, ng kanila pong mga magulang, o kung sino man, yung kanilang, o kung sino man yung humahawak, sa kanila. So, sabi ni David, sa kamay mo, Lord, di ba? Ipagkakatiwala ko yung aking buhay. Sa kamay mo, ipagkakatiwala. Sa iyong kamay, ipagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. So, dito na naman yung character, di ba, ng Lord. Kung mapagkakatiwalaan kita, o Diyos, di ba, mas okay yung buhay ko. Mas panatag yung buhay ko. Kaya, wala na akong ibang pagkakatiwalaan di ba, ng higit kaysa sa iyo. Nagtiwala si David kay Joab. Anong ginawa ni Joab? Kahit kanang kamay niya, di ba, itong si Joab. Pero nakita natin yung ginawa po ni Joab. Na kahit magpartner sila sa crime, may mga instances, hindi katiwa-tiwala yung mga moves or yung mga ginagawa po nitong si Joab, no? So, may mga ganun natagpo, no, sa buhay po nitong si David. Pero isa lang po yung ating nakikita po dito na nais niya na ipagkatiwala yung kanyang buhay sa Panginoon. Nag-iisa lang yung buhay na ito, di ba, mga kapatid? Kaya nga natin iniingatan na kumakain tayo ng mga maayos, inilalakad natin ito, inaalagaan natin ito. Diba? Dahil nag-iisa lang po yung buhay na ito. So kung kanino mo ito ipagkakatiwala, no, maganda na ipagkatiwala po ito sa Panginoon. Sa mamatay at sa mabuhay, no, kung ito po ay hawak ng Panginoon, mapapanatag po, di ba, yung bawat isa po sa atin. Ikaw, sabi dito 6, ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga. So, yung mga karakter ng God, laging ganun, no, na talagang, pinipinpoint nitong si David. Kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. David, panalangin mo ito, Yeah? Nakikita po ba natin yung, yung kaibahan ng mga ginagawa po nating panalangin sa panalangin na ginagawa po ni David? Kasi sa tuwing mababasa po natin dito po sa Psalm, naging gano'n, no, napakarami na nating mga tinignan. Panalangin ng pagsusumamo, panalangin ng pagtitiwala, di ba, sa Panginoon. May mga categories po siya, Pero as we continue to look yung bawat mga wordings ng mga sinasabi po nitong si David, namamanghalang talaga tayo, na kaya niyang i-describe yung Diyos po na ito ayon doon sa kanyang mga pagdadaanan, di ba, sa kanya pong buhay. Sabi niya dito, di ba, na yung Diyos po na ito na kanyang pinaglilingkuran ay namumuhi sa mga, hindi sinabi po dito, di ba, na ang Diyos na ito ay namumuhi sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niya binanggit yun, no? Napaka-clear ng binanggit niya, ikaw ay namumuhi, kanino? Sa mga sumasamba. Di ba? Sa mga sumasamba. Kasi yung mga Diyos-Diyosan, di ba, wala naman po silang buhay. Sino ba sa kanila yung nagbigay ng maling kaisipan na sila ay pwedeng sambahin? Di ba yung tao, yun yung gusto niyang sambahin, di ba? Yung create ng sarili niyang kamay. No, may tagpo sa scripture, di ba, na yung isang tao pumunta sa bundok,
nagputol ng kahoy, 'di ba? Yung iba ay pinanggatong niya, yung iba ay ginawa niyang Diyos-Diyosan, 'di ba, na kanyang sasambahin. So, sabi niya, kanino ka namumuhi, Lord? Sa mga sumasamba, yung mga tao, 'di ba, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang description po niya sa mga Diyos-Diyosang ito, laging small letter D. 'Di ba? Yung mga walang halaga, 'di ba? Yung mga patay, 'di ba, na mga dinidiyos. Kaya tayo din, 'di ba mga kapatid, as the scripture is always telling us na kapag nagsusulat po tayo ng ng salitang Diyos, huwag po natin gagamitin yung small letter D or small letter G. Kasi sa scripture, when it pertains to the true God, na binabanggit po, yung Diyos ng banal na nakasulatan, laging capital po yung ginagamit po doon. No? Kahit sa pangalan, di ba, ng Panginoong Jesus, laging ganon, no? Basta pa sa pangalan, laging capital po lagi yung una, no? Ibig sabihin po nun, di ba, na ito po ay nag-i-exist. No? Kakaiba po yun, no? Laging ganon. Yung mga Diyos-Diyosang walang halaga, laging ang gamit ay small letter D. No? Diyos-Diyosang, sabi dito, wala silang, ano nga yung halaga nila, mga kapatid? Di ba, kaya kung isipin mo lang, ano ba yung mga halaga nila? Na bakit grabe na lang yung pag-iingat sa kanila, binibihisan sila, di ba? Mini-make-upan sila, yung mga ganun ba? Wala naman tong mga buhay. May mga nagsasabi na may mga umiiyak, di ba? May mga ganun na mga rebulto, no? Pero alam po natin, no, na wala po yung katotohanan, no? Paano mangyayari 'yon, no? Kahit sa kasasimpleng pang unawa lang po natin, paano nga yung mangyayari, 'di ba? Mga kathang isip, or alam mo 'yon, ginagamit lang talaga yung mga bagay po na ito para iligaw yung marami. Wala po silang halaga, sabi dito. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Sa iyo ako umaasa kasi ikaw ay buhay. Ikaw ay may halaga, na Diyos. 7, matutuwa ako at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. So knowing yung, alam mo yun, knowing yung love ng God, sabi dito, wagas po siya. Ano yung response po nitong si David? Ikinatutuwa po niya yon. Ikinagagalak po niya iyon. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kahit naman po tayo, every time na may mga ganitong klase, di ba, ng pag-aaral tungkol sa Diyos, ikinatuwa po natin yon. Ikinagagalak po natin yon. Every time na mga pagtitipon na ginagawa po ang mga mananampalataya, ikinatutuwa po natin yon, di ba? Ikinagagalak po natin yon. Dahil ang talagang namamagnify, talagang higit na nakikita, 'di ba, sa mga ganitong klase, 'di ba, ng pagtitipon, walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. Kasi without the love of God, paano naman tayo mag-i-exist? Without the love of God, paano naman tayo mabubuhay? Without the love of God sa atin, kahit hindi naman tayo kaibig-ibig, 'di ba? Pero pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon na mabuhay dito po sa mundo. Nagagawa po natin. Ano yung magiging response po natin? Katulad po ni David, sabi po dito, ikatutuwa po natin yon, 'di ba? At ikagagalak, no? Every time na tumatayo po tayo, sa Panginoon, it is a privilege. So kapag privilege po ito, anong gagawin natin? Syempre matuwa po tayo because we have we have the privilege, 'di ba, na maglingkod sa Panginoon, no? Mapaglingkuran po siya. Sabi dito, paghihirap ko iyong nakikita, alam mo ang aking pagdurusa, no? Paghihirap, alam mo yung paghihirap sa kalooban, mahirap yun di ba? Yung mga paghihirap sa trabaho, madali lamang po yun, pero ang pinakamahirap yung paghihirap, di ba, ng kalooban. Pero sabi niya, lahat ng mga paghihirap ko, Yahweh, alam mo, nakikita mo.
So it is really a joy for us to know, di ba mga kapatid, na lahat ng mga paghihirap po natin, sa damdamin man yan, di ba, sa trabaho man yan, o sa kahit na anong klase ng paghihirap na meron po tayo, nakikita ni Yahweh, nakikita ng Lord, di ba, lahat ng mga paghihirap. At alam ko na ang Lord, di ba, kapag nakikita po niya na nahihirapan po tayo, nandyan po yung kanyang pagtulong, no? Lalong-lalo na kapag tayo po ay humihingi sa kanya. Kahit yung pagdurusa ay kanyang alam. Alam niya yung pagdurusa, nakikita niya yung paghihirap. Sinong Diyos yung katulad niya? Kung Diyos-Diyosan yung sinasamba ng isang tao, paano naman yun makakakita? Diba? Paano naman yun nakaaalam? Diba? Wala nga yun buhay. Kumbaga, sorry for the word, diba? Pero parang nakakaloka lang talaga yung mga tao na sumasamba, diba, sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, mga image lang naman yun. Kung image lang, diba? Kung image lang naman yun, bakit kailangan pang halik-halikan? Diba? Bakit kailangan pang mag-bow down kung image lang naman pala, 'di ba, yung kanilang ginagawa. Nakita natin sa Old Testament, 'di ba, mga kapatid, na may mga images din, yun yung sinasabi nila May mga images din, 'di ba, sa temple, doon sa saan yun? Sa tabernacle. Pero hindi naman nila yun hinahalik-halikan, di ba, at sinasamba. It is a reminder lang sa kanila that all these things na nakikita po nila sa mga kapanahunan po na yon, it speaks of the coming Messiah. Sa kapanahunan na ito, iba na yung mga nandyan, di ba, na nakalagay sa mga sambahan, no, na ginawa ng tao. Yung mga images na yon, iba na. 'Di ba? Yun na yung literal na sinasamba, 'di ba, ng mga tao. So sabi dito, 'di ba? Paano yun makakakita? Paano niya alam yung pagdurusa? Wala nga siyang buhay. Wala pa namang napatunayan na ginawa, no, yung mga dinudiyos ng mga tao, small letter D, sa mundo. Wala pa. Sino sa kanila yung nakapag-create na ng isang kwento nakatulad ng isang kasaysayan na katulad po nitong si Yahweh. Wala. Ang dami-daming mga pangalan, 'di ba, ng mga dinudiyos ng tao sa mundo po na ito. Sino yung pwedeng i-compare, 'di ba, dito kay Yahweh? Sabi niya, "Di mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Binigyan pa ng laya sa aking paglalakbay." So, alam natin, 'di ba, na dito sa mga unang mga bahagi ng panalangin po na ito, humihingi po siya ng tulong sa Panginoon. Ngayon, sinasabi na niya, 'di ba, na hindi mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway, kasi maraming tagpo na sa buhay po nitong si David na napatunayan po niya yung pagkilos, yung pagtulong ng Diyos sa buhay niya, no? Sa dami ng kanyang mga paglalakbay, 'di ba, na ginawa. Yung mga paglalakbay nila sa kapanahunan na yan, masyadong delikado kasi talagang naglalay-lakad sila, no? O kaya nakasakay man sila sa mga kabayo, no? Napakadelikado po. Mga paglalakbay, kasi po pwede silang tampangan, 'di ba, ng kanila pong mga kaaway, no? Sa mga kapanahunan po na ito, high-tech na, no? Magpapalipad ka lang ng mga drones, makikita mo na kung clear na yung area. May mga ganyan ba natagpo, no, sa kapanahunan po natin ngayon, no? Pero yung pag-iingat ng Lord ay laging nandyan, no? Para dito po kay David. O Yahweh, sabi dito, sana'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagana ang mga mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang-mahina. David, umiiyak ka? Oo, namagana yung mga mata ko. Diba? Sa kaiiyak. Bakit ka umiiyak? Hinihingi ko yung habag ni Yahweh.
'Di ba? Bakit mo hinihingi yung habag ni Yahweh? Kasi naguguluhan ako. 'Di ba? Ako ay nasa kaguluhan. Sabi dito, ako ay nasa kaguluhan. Buong pagkatao ko, sabi niya, ay mahinang mahina. Sa mga tagpo na magulo po yung paligid, 'di ba mga kapatid? Nakakaiyak lang talaga 'yon. Sa dami ng mga issues sa buhay po nitong si David, sa sarili na lang niyang pamilya, nakakaiyak lang talaga yung mga nangyari sa buhay ng kanyang mga anak, 'di ba, sa pamilya po niya, 'di ba? Wala ka talagang gagaan naman, tumawa po siya talagang nakakalungkot, 'di ba, na mga tagpo yung mga nangyari sa buhay niya, at sa kanyang pamilya, kahit sa kingdom na meron po siya, lalo na nung inagaw sa kanya nitong ni Absalom yung throne. Nakakaiyak talaga yon, 'di ba? Pero hindi lang iyak yung ginawa nitong si David. Nasubukan na po ba ninyo yun, mga kapatid, na umiyak po kayo na talagang magang-maga yung inyong mga mata? kita kung talagang matindi yung pag-iyak, no? Naiis kasi yung pain every time na every time na umiiyak po tayo. So ganun yung pinagdadaanan nitong si David. Hindi siya light lang na problema. Matindi yung problema na kanya pong kinakaharap sa mga panahon po na ito. At wala siyang nagawa. Lalaki ka, David. Umiiyak siya. Diba? Dito sa Israel, walang babae, walang lalaki pagdating sa pag-iyak, no? Sa Pilipinas, kaya maraming nagkakasakit ng sakit yata sa puso, di ba, ng mga kalalakihan, kasi kapag umiyak ka doon, na lalaki ka, parang hindi ka lalaki. It is an emotion, di ba mga kapatid, na hindi dapat pinipigilan, no? Kasi naiis yung pain. Na alam mo yun, hindi man nawawala ka kaagad-agad, pero alam mo yun na nagagaanan yung isang tao kapag siya po ay umiiyak. No? Itong si David, grabe. Kanino ka umiiyak, David? Sa Lord. Sa Lord ako umiiyak. Di ba? Yung bata kapag siya po ay umiiyak, di ba mga kapatid? Meron po siyang nararamdaman, di ba? O kaya meron siyang gusto. O kaya hindi na ibigay, di ba, yung desire niya. Meron siyang yung alam mo yun na disappoint siya, may mga umiiyak din na sobrang napapaluha lang, 'di ba, yung mga sobrang sa kasiyahan. Pero yung talagang you are really burdened, ay grabe po yung grabe yung sino na sa atin yung nakaranas ng ganon, yung talagang iyak ng iyak, at pagkatapos po niyang umiyak, parang nais yung pain, di ba, na kanya pong naramdaman. Si David, binanggit niya, magang-maga, sabi niya dito, yung aking namamaga na ang mga mata dahil sa pagluha. Pagkatao ko'y mahina, no? Bakit? Di ba? Bakit niya ginagawa yung ito? Kasi gusto niya, di ba, na hingin sa Panginoon yung kanyang habag. Yung kanyang habag. No? Yung kanyang habag. Grabe lang yung pagrespeto talaga nitong si David sa Panginoon, no? Na yung paglapit po niya, hindi lang siya basta, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. Pero yung habag ng Lord, hinihingi niya. Dahil doon sa sitwasyon na kanya pong kinakaharap, no, sa mga panahon po na ito. Pinagod ako, sabi dito, ng aking kalungkutan. Dahil sa pagluhay, umikli ang aking buhay. Kaya ba 70 years old ka lang, David? Ang dami kasing nakakalungkot na tagpo sa buhay ni David, di ba mga kapatid? Kahit tayo man na nag-aaral po sa kanyang buhay, kahit doon sa kanyang pagtatago, pagtatakbo-takbo, di ba? Yung mga panganib na kanya pong kinasungan, yung mga takot na kanya pong napagdaanan, yung mga kinonquer niya na mga fear, di ba, sa mga panahon na nag-iisa siya. Nakakalungkot yun .
'Di ba? Yung inaalala nga lang natin yung mga experiences natin nung mga bata tayo na inapi tayo, 'di ba? Hindi tayo kumain or whatsoever. Nakakaiyak na 'yon. Sa kanya ang dami niyang mga pinagdaanan, no? Pero sa lahat ng mga klase, ng mga circumstances sa buhay niya, na-develop sa na-develop sa kanya na sa mga panahon na wala siyang kasama, wala siyang ibang tinatawagan kundi ang Diyos. Sa mga panahon na, alam mo yun, mag-isa siya, na lumalaban para sa kanyang survival, ang Diyos po yung kanyang kasama. Na-develop na yun, di ba, sa buhay po nitong si David. Kaya hindi na yun nawala, di ba, sa kanya. No, hindi na yun nawala sa kanya. Sabi niya, pinanghina ako ng mga suliranin. Talagang ganun, David, di ba? Pati mga buto ko'y naaagnas na rin. Grabe yung kanyang description, di ba, sa sa sitwasyon na meron siya. Kahit yung mga buto daw niya ay naaagnas na rin. Siguro nagsishake siya doon sa nasubukan na po ba ninyo ito, mga kapatid, yung talagang lungkot na lungkot tayo, 'di ba? Lungkot na lungkot kayo. Tapos nasa magulo yung sitwasyon. Itong si David, hindi lang siya nagsishake, hindi lang siya na, alam mo yun, yung nanginginig 'di ba? Nangihina siya, tapos hindi mo maintindihan yung yung nararamdaman mo. 'Di ba? Hindi na wala siyang ibang ginawa kung hindi i-commit po ito, 'di ba, sa Panginoon. Sabi dito, nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay. Ito mga kapitbahay, no? Mga dating kakilala ako'y iniiwasan, kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. O sino naman yung talagang mapapanatag pag ganito yung ginawa, 'di ba, sa kanya? Wala naman akong ginawa. Bakit ganito yung response sa akin? 'Di ba, ng mga tao po na ito, sabi niya, sinusumbong niya lahat sa Lord. 'Di ba? Yung lahat ng kanyang mga experiences, para akong patay na kanilang nakalimutan. Sabi dito, parang sirang gamit na hindi na kailangan, no? Madalas sinasabi, wala na kasing pakinabang, kaya hindi na pinapansin. Wala na kasing pera, kaya ganyan na yung ginagawa. May mga ganon, no? Hindi lang sa kapanahunan po na ito, na-experience yung mga ganong mga bagay. Sa kapanahunan din po ni David, na-experience din po niya yon. Pero ang kaibahan lang, sa lahat ng mga experiences niya, si Lord ang kanyang sumbungan. Pati ito, dinitalye po niya. 'Di ba, sa atin, no, na sa mga panahon na hindi na siya mapakinabangan, grabe na yung pagtrato sa kanya ng hindi tama ng mga tao, dati niyang nakasama. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. Sa aking paligid. Hindi niya sinabi sa ibang panig ng mundo, pero sa paligid niya, no? May masama silang binabalak sa akin. Plano nilang ako ay patayin. Plano nilang ako. I don't know, 'di ba? Pero kung siguro kung may mga ganitong klase ng pagbabanta, 'di ba? Nakakatakot talaga 'yon. Sino yung po pwede mong lapitan? Si David, ang nilalapitan po niya ay ang Diyos. Subalit, sabi dito sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala kahit ganito yung sitwasyon, kahit ganito yung ginagawa sa akin, sa iyo pa rin ako magtitiwala. Bakit, David, hindi mo labanan sila? Hindi ganun si David, no? Bakit hindi mo sugurin yung mga taong to, yung mga kapitbahay mo? Pwede mong sugurin. Magaling kang mandirigma. Pero hindi niya yun ginagawa. Nakaka-amaze lang siya, na kay Yahweh siya nagsusumbong at kay Yahweh siya humihingi. 'Di ba, ng tulong? Siguro kung sa atin lang, no, sa kapanahunan na ito, ganito yung ginagawa ng kapitbahay, siguro nakabalandra na sa Facebook yan, no? Kahit yung mga magkakapatid nag-aaway sa Facebook, 'di ba? Kahit yung mga kung mga alam mo yon, magkakamag-anak nag-aaway sa Facebook. Siguro si David pwede niyang gawin yun, 'di ba, na
alam mo yon, pahiyain yung mga tao po na ito. Pero hindi po niya yun ginawa. Pwede niyang, ano yon, pwede niyang kunin yung kanyang sword at takot-takutin yung mga tao na ito kasi magaling siyang mandirigma. Pero hindi niya yun ginawa. No? Sabi niya, sa kay Yahweh siya nagtiwala. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw, bakit sa kanya ka nagtitiwala, David? Kasi, sabi niya, ikaw ang aking Diyos na dakila. Grabe lang yun na. Ikaw ang aking Diyos na dakila, na dapat kong pagtiwalaan. So, yun po mga kapatid, no? Sabi niya, ikaw ang may hawak nitong aking buhay. So, kung hawak mo, Yahweh, yung aking buhay, di ba? Hindi ako mag-a-act ng ganang akin lang, na parang ako yung may hawak ng buhay ko. Maraming mga tao po yung ganon, kala nila, sa kanila po yung buhay nila. My life, di ba? Sabi niya, yung buhay ko na ito, akong bahala sa buhay na ito, di ba? Pero si David hindi. Lord, kaya kong gawin yung lahat ng pwedeng gawin ng mga maghihigante, di ba, ng mga tao. Pero hindi ko yun gagawin kasi hawak mo yung buhay ko. 'Di ba? Sa iyo ako magtitiwala, no? Ibibigay ko sa iyo yung, alam mo yun, yung pagtitiwala sa iyo kasi hawak mo. Hawak mo yung buhay ko. Hindi ko hawak 'yon. So kung hawak ng Panginoon, sino po pwedeng kumuha nun? 'Di ba? Sino po pwedeng mag-steal nun? Wala. 'Di ba? Kahit yung taong may-ari ng buhay na yon, hindi niya yun kayang gawin. Di ba na gawin kung ano yung gusto niyang gawin. No? Pero marami yung mga lapastangan, di ba, ng mga tao. Ginagawa nila kung ano yung kanilang maibigan. And they ask approval from the Lord. No? Hindi po yun ginawa ni David. Sabi niya, hawak mo yung aking buhay. Kung ano yung sasabihin mo, yun yung aking gagawin. Di ba? Alam mo yon, iligtas mo ako sa mga taga-usig ko't mga kaaway. Si Yahweh yung kanyang pinagtitiwalaan lang talaga ng kanyang buhay, no? Kahit may capacity siya to fight back, pero hindi niya yun ginawa. Grabing grabing self-control. Ewan ko kung makakatagal ako sa ganon. 'Di ba? Parang ang sarap lang mag-fight back. Pero si David, hindi niya yun ginawa. Bakit? Kasi dakila daw yung Diyos niya. Kasi dakila yung Diyos niya. Na siya ring Diyos na ating kinikilala. So kung dakila yung Lord na ito, hindi ko siya ipapahamak, sabi ni David. Hindi ko dudungisan yung pangalan niya nang dahil lang sa yung dahil lang sa pagnanais ko na makahigante. Kasi kung susugod itong si David, hindi dakila yung Diyos niya, masisira lang talaga yung Lord niya. Grabing yun, pag-iingat niya, 'di ba, doon sa kadakilaan ng Diyos na meron siya. 16, itong iyong lingkod sana ay lingapin sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. So, ganun pa rin yung kanyang request. No? Grabing pagtitimpi sa sarili yun, di ba na, alam mo yun. Pero, isa sa mga nakita po natin dito kay David, mga kapatid, na kahit grabe po yung puwersa ng kanyang outside, kahit gaano kagulo, di ba, yung kanyang buhay, napapanatag po siya sa presensya po ng kanyang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap at pananalangin, di ba, sa Panginoon. So kahit gaano man kaingay yung mundo, di ba, sa mga kapanahunan po natin, we can learn from David na sa presence po ng Panginoon, sa pananalangin po natin sa Diyos, sa pag-aaral po natin ng kanyang salita, matatagpuan po natin yung kapanatagan at kapayapaan, di ba, na nagmumula sa Panginoon. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype po na lang po Inay Nympha yung ating question. Erev Tov po.